Alright, Mabsat, 1 hour ago na-interview itong si dating Senador Coco Pimentel. Legal ba ang nangyari sa Senado? Former Senator Coco Pimentel. Top notcher, Coco Pimentel. Mang Inasal Pork Barbecue. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. 45 pa lang yung like natin. Baka naman. Pasok, Senator Coco. Tama. Oo nga, sir, kayo po dating Senate President. Ano po ba ang dapat naming gawing pagtingin dun sa nangyari kanina? Senate President pa ba si Senator Alan Peter Cayetano or hindi na? Kasi magkakaiba po sila ng naratibo. Siyempre makaiba eh. Oo. Oo. Hindi, ganito, hindi ko kasi napanood eh. Kailangan, ano ba yung motion? Kailangan natin marinig yung motion. Aha. Kasi po, Kung ano yung specific na inaprubahan. Pero ganito muna tayo. Umpisa muna tayo. Sige, sir. Legal ba yung session? Mm. Ang tanong. Okay. Bago makasession ng Senado, kailangan may quorum. Ano ang quorum? Ang quorum, kailangan may majority ng senador na present. Majority ng bilang ng mga senador na kayang mag-attend ng session. So, kunyari nasa abroad ang 5, wag mong ibilang sa kayang mag-attend ng session kasi nasa labas ng bansa yun eh. Kahit na pipilitin mo yun, kahit ipadala mo ang Sergeant at Arms, hindi mo pa rin mapapa-attend ng session. So, ganun din yung 24 yan sila. Ako, payag na ako na -1, hindi -2, -1. Ano yung bakit tayo nag -1? -1 yung naka-detention. Kasi kahit pilitin ninyo, padala ninyo si Sergeant at Arms doon para sunduin, hindi naman siya pwedeng sumama kasi kailangan magpaalam pa sa ibang institusyon like korte, di ba? So iba yun. So 24 -1, 23. Ano ang majority ng 23? Ang ibig sabihin ng majority, anong bilang ang nakararami na sa 23, sa loob ng 23? Hindi ba 12 yun? Yes. Di ba pagka 12 ka, lamang ka na, di ba? Wala nang bilang sa 23 na tatalo pa sa 12. Tama? So may quorum. Kanina may quorum sila, 12 eh. So meron silang quorum to conduct business. Okay. So ang business dyan, mga motion na yan, ano yung ginawa nila ngayon, ang tanong natin ngayon, ano yung specific motion, ano yung wording ng motion na inaprubahan nila? Pero kasi ang sinabi po kanina na parang binakante yung Senate presidency and then ninominate nila si Senator Sherwin Gatchalian at Senate Pro Tempore at saka acting Senate President. So kaya ito po yung medyo confusing for us kasi bakit acting Senate President? Ano po ba ang requirement dyan sa area na yan? Okay, sige, doon tayo. Pagdating sa Senate President, ito accepted ito ng halos lahat siguro. Wala pa akong kilala na hindi ito accepted niya ang formula sa pag-elect ng Senate President. 13 dapat. Kailangan, so tignan muna natin ilan ba lahat ng senador. Lahat ng senador ngayon 24. Ano naman ang majority ng 24? Ito ibang tanong ito hindi ito yung majority ng pwede mag-attend ng session tanong ito, ano ba ang majority ng lahat ng senador na 24? Ano naman ang bilang na nakakalamang nasa loob ng 24? Hindi ba 13? Ang Senate President, kailangan ang button mo bago ka matawag na Senate President, kailangan 13. Gamit. Okay. Ngayon, Agree naman tayo dyan, 13 talaga. Kunyari, merong 12. Legal ang session nila kasi may quorum nga sila dahil 23 lang ang pwede mag-attend dahil under detention yung isa. Can they declare the Senate President position vacant? Hindi ba parang indirect yun na inayawan mo yung hinalal nung 13? So kaya ba gawin ng 12 yun? Kaya ba gawin ng 12 yun na i-reverse nila yung hinalal nung 13? So hindi, kaya hindi nila ginawa. Hindi nila ginawa. That's why ang ginawa nila,
ang tinawag na lang nilang acting Senate President, yung hinalal nila na Senate President pro tempore kasi gusto nila siya na ang mag-preside. Mm. Di ba, Senate President ang nagpe-preside. So, ganun ang ginawa siguro nila. Oo. Para lang po malinaw sa lahat, good evening po Senator Coco, si Chicky Verhel po ito. Para malinaw po sa lahat, no? So, kung acting Senate President, si Senator Win Gatchalian, kasi mukhang acknowledge naman nila na dapat 13 para palitan yung Senate President, yung mga committee heads po ngayon, legit ba yon under acting Senate President Win Gatchalian? Kung ganun? Kasi ano lang yun, nag-preside lang naman si Sherwin si Senator Win Mm. So, yung session nila may quorum Mm. So, kung ano man yung decision nila doon, valid yun. Pwede, ano na yun, decision na ng Senado yun. Except ang mga desisyon na kailangan may mga minimum na bilang katulad ng paghalal ng Senate President. So, if that's the case, sir, technically, si Senator Cayetano pa rin ang tumatay yung SP. Ganun po ba? Kasi walang 13 yung kanina. Yan ang ano po hindi ko na-witness yung hindi ko na-witness yung nangyari. Pero kahit na yung term na ginagamit nila, acting Senate President, ang gusto nilang sabihin merong Senate President na absent lang, hindi ba? Nagblog pa. Ito po, kahit na number 1, hindi natin alam kung nasaan si Senator Bato, and number 2, nakakulong po ngayon si Senator Jinggoy. Doesn't matter. Okay. Tandaan niyo, hindi ko sinubtract si Senator Bato Ang Yes, sinubtract ko opo. ang sinubtract ko yung nakakulong. Mm-mm. Si Senator Bato, anytime pwedeng magpakita diyan. Senador yan, gagalangin ninyo yung presence niya. Kaya narinig ko si Senator Erwin, sabi niya 24 minus 2. Disagree ako doon, 24 minus 1. 24 minus 1. Pero kahit na minus 1 lang, 23, hindi naman sinabi doon yung formula na 1 half plus 1. Wala doon Ang sinabi sa Senate rules, majority. Ano ba ang majority? Anong marami na nabilang na grupo sa 23? Hindi ba 12? So 12 majority. Again, sa mga bagong pasok, shout out. Huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat. Tapos Senator, itong kasi sabi nyo nga kanina na itong mga committee heads ay legit. So kung legit, so let's take it at face value. Si Senator Erwin Tulfo, ang chairman po ng Blue Ribbon Committee. At sabi niya, lahat daw ng mga senador ay magiging membro ng Blue Ribbon Committee. If I'm not mistaken, yung sa rules, 17 po ba dapat ang mga membro ng Blue Ribbon Committee? So paano po natin how do we marry these two thoughts po? Ano po ang tama? Ganito na lang. Ang payo ko na lang sa bagong majority, dati nung minority sila, stickler sila to rules. Parati nilang pinupuna yung hearing ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta bukas na illegal yan kasi hindi pa constituted yung Blue Ribbon Committee na fully constituted kasi wala pang nominees ang minority. Sabi niya, dapat, ganun din dapat sila. Stickler for rules sila. Huwag nilang gawing shortcut na sasabihin nila na committee of the whole ang Blue Ribbon. Hindi naman yun. Kailangan hintayin nila yung nominees ng bagong minority para mabuo na rin nila yung Blue Ribbon. So, kung ano yung rules na ina-apply nila dun sa dating majority, dapat i-apply din nila sa sarili nila. Agree. Pero zero in ako doon, Senator Coco. And the thing is, nag-synod yan na kanina. Pero na-elect yung mga bagong mga head ng mga committee na yon before nag-synod Tapos tomorrow, meron nakabinbin na mangyayari dapat na Blue Ribbon Committee. At saka sa Lunes, may isa pang Blue Ribbon Committee na iba na yung head. Ano po? So, tutuloy pa rin ba dapat yung dalawang yon ngayong ganun na yung naging takbo ng mga pangyayari? Yung para bukas, ang objection nga nila nung dating minority, ang grupo nila Senator Soto, hindi pa fully constituted. So, dapat, tama yon dahil wala pang nominees yung minority noon. So tama yon. Okay, so wag dapat ituloy yon. Hindi ba yung argumento na yun applicable din sa hearing sa Lunes? Wala pang nominees ng yung bagong minority dito sa New Blue Ribbon. So,
wag din ituloy yung sa Lunes. So- Dapat ganun. So, ang payo nyo bilang dating nag-SP ay i-enjoy na muna yung sinedye. No, I mean, babalik din naman sila lahat eh. Naabutan kayo, mahirap ang inyong sitwasyon, naabutan kayo ng forced adjournment ng Senado o sine die adjournment. Naabutan na kayo, realidad na yan. O, tapos nag-argumento kayo noon na kailangan yung minority hintayin ang mga nominees niya sa mga committee. Hindi gawin nyo rin sa sarili ninyo ngayon yan. So, ganun lang po yun. Ano na yan eh, malas lang na ganyan yung facts natin. Siyempre, mahirap ang sitwasyon ng Senado. Mabuti nga, na-solve nila eh. Yeah. O, di ba? O, kaysa sa nag-adjourn tayo na bitin lahat, walang alam kung sino ba talaga leader dito dahil hindi nagpapakita ang leader. O, so mabuti meron silang na-solve pero wag nilang i-solve lahat tapos pati sila atakable na hindi sila sumusunod sa Senate rules. Kumbaga, gamitin yung sinedye bilang hinga. Hinga muna lahat. Oo, at pag-isipan ng mga nangyayari. Pero paano, Senator, kung magkaharap, for example, ang acting Senate President at ang Senate President, I mean, what will happen? Okay, ganito. Can we interview yung 12 na present kanina para alamin ninyo kung ano ba yung ginawa nila sa mata nila, sa intention nila. Ano ba yung intention nila? Was it to elect Sherwin as acting kasi alam nilang merong Senate President? Yeah. Or sinabi ba nilang acting kasi trinato nila na bakante ang Senate President? Wala. Okay. Naku, panghuli na lamang, Senator Coco. Alam niyo si Senator Coco Pimentel, ay parang alam ko marami na siya nagawa even before siya maging senador or lawmaker. Pero parang kasabay nung pumasok ko sa industry nandiyan na siya. At nagko-cover ako doon sa dalawang sangay ng ng lower house at saka ng Senate. Parang sabi ko kanina, parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng kaguluhan at serye. Actually. So parang katulad ng tinanong namin doon sa mga past lawmakers like Senator Drilon at Senator Gordon. Tanungin natin si Senator Coco kung ano ba reaction dito sa pangkalahatan na nagaganap ngayon yung dyan drama. sa Senado. Hindi, siyempre disappointed tayo. I mean, hindi tayo masaya sa nangyayari sa Senado. Pero tulad ng sinabi ko kanina, I think congratulations are in order kasi nakasolve sila ng isang problema. Nakasession sila. Oo, bago nagsinedye. Diba? Okay. Kasi what is the Senate for? That is a democratic deliberative body para kayo mag-session, para kayo mag-discuss. At least nakasession sila. So congratulations sa kanila, nakasolve sila ng isang problema, pero marami pa yan. Kasi nga, alam mo bakit maraming problema? Yes. Kasi it is a deeply divided Senate. Yeah. Hanggang ngayon, it is still a deeply divided Senate hanggang ngayon. Pero pag tinuloy po yung Blue Ribbon Committee hearing bukas, which is yun nga po ang gusto ni SP Cayetano, ano po ang maging legitimacy? Ano po ang magiging bigat niyan? Dati pa ako, ang opinion ko dati, kasi kung hindi pa talaga constituted ang committee, parang ano lang yan, parang briefing ng isang senador, isang opisina ng senador na nagpatawag ng briefing niya. Pwede naman yun eh. Dapat pinagbibigyan ng mga senador kung gusto niya ng briefing, bigyan siya ng briefing, hindi ba? Yeah, okay. Briefing. May last. Agree ba kayo, Senator? Na yung sa term, parang hindi na namin magamit kung mali, na lame duck SP si SP Cayetano. Ayaw ko kung lame duck ang proper term, pero magiging actually ineffective na eh. Ineffective because lahat ng ruling niya as SP, pwedeng emotion na nung isang senador na I appeal the ruling of the chair. Parating pupunta kayo niyan sa body. Yung body, kung disiplinado yung 12, parati silang solid, di parati nilang i-overrule ang ruling ng chair ng Senate President. So, para kang para kang naging ineffective Senate President na yung decisions mo, hindi mo ma-carry, hindi mo ma-implement. Yes. Okay. Okay.
Sige po, marami pong salamat sa inyo, Senator Coco Pimentel, for Thank joining you us rin. this Salamat. evening. Sa ulitin, Sir. Senator Coco, sa Thank you ulitin. and good evening. Okay, anytime. Thank you. Nako po. More Thunder hits. Senator Coco, marami na namang iiyak dyan. Diyos ko, Lord Rudy. Okay, maraming salamat. Last two topics tayo, Absat, pero kung muna, countdown na rin na tayo.